First mission accomplished. Marating na tayo sa venue ng binyag. Kailangan mo gipitin. Asa ka naman dyan sa kalsada mo, Brad? Gagalit si Kuya, oh. Gagalit kasi narangan niya naman yung kanto na palabas. Sapat ganun. Paling yung nasa gilid yung hiliginit na. Napakahaba ng tali. So yo, what's up mga chong, mga chang? It's me uli, ang inyong Chong Monly. For today's video, marami tayong errands na gagawin. Una natin is kukunin natin yung plaka nitong ating Aerox 1550cc. Syempre naman. Tapos pagkakuha natin ng plaka, pupunta tayo sa Binyag. Mag-aanak si Chang sa Binyag, sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang next is, kung may oras pa, nag-text sa atin ang mga kamubit. Yan, yung Mubit, nag-try tayo mag-apply dyan sa Mubit. So para sideline natin, kasi talaga namang marami at mahaba ang ating oras. So gusto ko siyang maging productive yung mga oras natin, na instead na nasa bahay lang, makikita pa rin tayo ng extra income, di ba? So ayun, tara, samahan nyo ako. Biyahe tayo. So yun nga mga chong, mga chang, dito sa amin sa Giginto, everyday walang patawad ang traffic. Dito lang naman yan sa may itong crossing dito. Hindi ko malaman kung bakit hindi nila nagagawa ng paraan to, na lagi na lang may traffic. Dahil ba sa kakulangan ng seminar sa sa mga traffic enforcers natin, o sadyang malaki yung volume ng sasakyan, diba? Laging traffic dito kasi crossing yan ng Pabulacan-Bulacan, tsaka may daan na papunta ng Pande. Pero lagi na kasi parang naging, alam mo yun, di ba dapat pagka araw-araw ganyan nasusolusyonan nila? So hindi parang wala na, nakasanayan na. Sasabihin wala crossing yan ewan ko. Di ba dapat magkaroon sila ng permanent solution, hindi yung temporary solution lang. Kasi gaya niyan, may mga nagpapagawa mga materyales nasa kalsada, diba? Magkano ginagas ng gobyerno natin dyan para sa ganyan, diba? Tapos haharangan lang ng mga ganyan. May mga batas naman tayo na nagbabawal ng mga ganyan, kaso yung implementation talaga nung batas ang maano sa atin dito sa Pilipinas. Ayan, diba? May nakaparada pa. Kita mo ng traffic. So yung makikita ka pang ganyang nakaparada, diba? Singit-singit lang tayo. Sasabihin nila, ikaw mo, nga singit ka na singit. Kasi singit. Hindi na ako ng motor para makaiwas sa traffic at makasingit naman talaga. Yun naman talaga purpose nun, diba? Kaya nga nagmotor tapos pipili ka rin sa traffic. Magalit na yung mga galit sa akin, pero alam mo yun, hindi naman tayo reckless pagdating sa singitan.
'Di ba? Sumisingit naman tayo ng safe. Hindi naman tayo maipilit natin kahit kasya pasok, hindi ganoon. So tayo safe lang tayo sisingit. Nabihan nyo na ako ng kamote, wala akong pake. As long as safe ako at yung nasa paligid ko at kapwa akong motorista at tao, diba? Sumingit, overtake, mangkat man tayo, safe natin ginagawa yung mga yan, diba? Hindi tayo reckless pagdating sa singitan. Wala ganun talaga, kaya nga tayo nagmotor, diba? Para maisingit-singit natin. Dito din sa palengke rin ng Balagtas mga ito dito sa part na to, maintindihan ko naman. Wala naman kasi talagang parking tong palengke, tsaka ito yung mismong bayan ng Balagtas Kaya dito medyo talagang magkaka-build up, di ba? Talagang medyo may volume ng sasakyan dito na hihinto, aabante. So nandito yung terminal ng mga jeep, yung mga galing ng Pande, tsaka yung bus, terminal ng bus, meron din dyan sa kapila, tsaka dun sa may tulay. Medyo may volume ng sasakyan dyan. Sana magawa natin yung mga kailangan nating gawin ngayong araw. Yan, sana makuha ko yung plaka at makapunta tayo sa Binyag. Tapos may abutan tayo yung nagpapaseminar dun sa Mobit. Habol lang naman natin is makuha yung seminar, din yung mga requirements. Pwede naman siguro yung to follow. Importante lang kasi talaga yung driving course. Although hindi na bago sa atin yung driving course, kasi salamat sa aming company na dahil isa ako sa motorcycle crew, nagkaroon ako ng oportunidad na makakuha ng safety driving seminar course sa Honda sa may Paranaque. Hindi ako sure pero naka-attend ako doon, meron ako niyan. May certificate tayo na tayo ay isang safety rider na naka-attend. Ano ba tawag doon? Meron tayong safety driving seminar para sa motor. Yan. Meron tayo nun at pumasa naman tayo. Although sa amin, sa company kasi namin na pinapasukan ko is number 1 yung safety sa priority nila. Dito na tayo sa may kanto sa may papasok ng Philippine Arena. Dito na tayo dadaan kasi mas malapit dito. Magmamahabang parang na tayo. Dito tayo dadaan. Mamahabang parang na tayo para tayo ay mas mapabilis. See? Mas mabilis talaga daan dito. Sa ikot pa tayo ng Marilao, tatabing ilog tayo tapos patubig, medyo malayo ang ating ikutan. Dito na tayo dadaan. So malayo kasi talaga sa amin yung San Jose del Monte, kasi nasa dulo siya. Sa kabilang dulo siya, paano na siya, mas malapit siya sa Novaliches, Quirino, ganyan. Sige, saan ba talaga pupunta? Either left or right. Gagaling ng ano niyan ni Sandara Parks. In or out? Are you in or out? Sarap talaga dito sa kalsada na to, kaso medyo nakakatakot kasi minsan may parting mabuhangin dito Ayan, kasi may mga tumatawid na asong ganyan, di ba? Mahirap.
Yun nga mga chong mga chang. Dito na tayo sa San Gabriel, Santa Maria, Mahabang Parang. Papuntang Mahabang Parang. Magkaduktong kayo sila eh. Parang barangay yata yung Mahabang Parang. Ito sa ako pa ng barangay San Gabriel. Ang ganda ng daan dito, di ba? Sulit yung daan natin. Probinsya pa yung feels, di ba? Kasama pala natin si Chang. Hindi nyo lang naririnig kasi wala siyang intercom. Gamit ko kasi itong isa kong helmet eh, yung Spider Neo series. Walang intercom to. Madalas kasi ginagamit ko to pagka solo ride lang. Gusto ko lang siya gamitin for today kasi ewan ko, mapapangitan ako doon sa mic nung isa kong helmet. So yun ko lang yung comparison kung mas okay ba tong mic na to kaysa dun sa isa. So ICC kasi yun eh, yung isa kong mic. Yung ICC mga tol, ito yun. Ayan, ICC mic, yun yung dalawa yung pinaka microphone nya. Tapos para merong ding mic dun sa mismong speaker nung intercom, para kasama sa recording yung boses nung nung angkas nyo or yung mga tropa nyo na naka-comms din, marinig nyo din sila kasama sa record. So ang problema ko, ang pangit nung audio quality niya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman nababago yung posisyon ng mic, same pa rin naman kagaya nung dati, or dahil luma na ba siya, hindi ko alam eh. Pero ganun siya for now. Kaya testing lang natin dito. Ito, lang naman to, generic microphone lang naman to na maigsi. Yung gamit ko rito. Parang mga around 200-250 pesos. Yan lang nagustuhan ko dito sa DJI Action 4 or kahit sa anong DJI. Yung mic adapter niya, hindi kagagastos na parang GoPro kasi nasa 3.5 ang GoPro adapter ng mic. Tapos ang laki-laki. Hindi kagaya nitong Action 4. Napakamura ng accessories niya na halos available sa market. Available, may Boya, may Telesin. Kaya nakakatuwa, diba? Magkano lang yung mic adapter ng Boya? Mga around 700 to 800 pesos lang yung mic adapter, plus mic na 200 to 250 pesos. Yun yung price range niya, diba? Kaya mura siya, budget friendly. Medyo syempre kagaya nga ng GoPro. Ang GoPro may kamahalan din naman talaga ang camera, pero mas wider yung view nitong DJI Action 4. Tapos mas maganda yung color niya, yung kakalabasan ng video nyo, yung kulay ng video nyo mas makulay. May iwas tayo sa traffic sa Divine Mercy kasi medyo matraffic yun. Ito, itong pakananadaan na to, yan, isang palusong yan, sarap dyan. Labas mo dyan sa Divine Mercy, yung bago, umahon ng Divine. Tapos yung dito naman is labas kayo ng Tibagan, Upper Tibagan sa Santa Rosa. Ang labas naman ito is lagpas na yung paglusong mo na after ng Divine Mercy. Kailangan mo gipitin. Asa ka naman dyan sa kalsada mo, Brad. Bumuka na nga ako ng malaki eh. Bubukahan mo din ako eh. Bubuka eh.
Umiiwas din nga sa traffic yung mga yan eh. Kasi bawal dito dumaan yung mga six wheelers eh. Kasi ano to eh, ang tawag dito, hindi siya service road, parang residential to, ewan ko ah. Marami talagang pabrika din dito. Diba? Dito ang labas natin sa may Upper Tibagan. Dito yung mga may Northville dito, alam ko hindi lang ako sure, pero marami ditong mga bahay at lupa na inaward sa ating mga sa mga ating kababayan na mga illegal settlers doon, na which is binigyan sila dito ng karapatan na magtayo ng sarili nilang bahay. Hindi lang ako sure hindi naman din lahat, pero may area dito na ganun. Especially parang yan sa loob niyan, parang inaward sa kanila yung mga lupa. Kasi dati talaga bundok to, nakamakikita ang bahay dito. Yung high school pa ako ng tambahin namin dati doon sa computer shop ng tropa. Iwasan natin traffic dito sa Divine Mercy. Diyan kasi yun ito yung paglusong ng Divine. Diba? Haba ng traffic doon. Lalo lang may ganyan truck na lumagpas ba yan? Bali dito nga pala yung pinagkunan nung ito. Bali second hand ko kasi nabili ito. Yung first owner nito, dyan niya nabili sa La Suerte, Circlo, Moto Plaza. Upon checking sa LTO, isipin nyo February 17, 2023 release na ng LTO yung plaka nito. Ano na 2024 na, September, diba? September 14, 2024 na. Isipin nyo, hanggang ngayon ilang beses ko in-update yan, kinulit ko. At least kudos pa rin sa mga staff nila. Hindi naman ako nagsungit or whatsoever. Ako nangungulit lang naman. Kasi kung hindi mo talaga kukulitin, walang magpa-follow up, walang mangyayari, hindi makasikaso. Ayun, sa loob ng 1 month na aking pangungulit, nagbunga naman. Ayan, may plaka na raw. Kaya first na stop natin, first na gagawin, ayan, kunin yung plaka. Siyempre done. Ayan na, ayan Circlo Suerte Moto Plaza. Ayan, nandyan yung ating plaka. Kunin natin. Tayo niya, muntikan pa natin di ma-start. So first mission accomplish. Ayan, mission pass tayo sa ating first mission na meron makuha ang ating plaka. Ay, sinisipon tayo. Maraming salamat sa mga tauhan ng Motociclo. Ayan, yung sa La Suerte Moto Plaza. Accommodating naman sila kahit sa reply. Kahit medyo matagal, hindi mararamdaman yung nakakainis, naiinis sila na sumagot sa iyong inquiry. Syempre, depende rin yun sa inyo. Kung anong gusto mo itrato nila sa'yo, syempre, kasusungitan mo sila, di bad trip yan. Meron kung maayos mo silang kakausapin, diba? Hindi naman nila ginusto yun. Siyempre main office nila ang nag-aasikaso niyan.
Diba? Actually, yung motor na to, kaya ako rin siya minamadali kasi baka mamaya mawala. Wala na tong kasing record na dun sa nakapangalan sa unang may-ari. Kasi napatransfer ko na siya under my name. Kaya ayun, ganun. Yung kailangan natin. Nyari nilimos tayo, piso. Ayan. May traffic dito. Yikes. Yikes. Grabe traffic. Anong pinagtatrafikan na lang yung buwibeltang sasakyan lang? Hindi ba? Nakarating na tayo sa Muson. Ayan. Huling ano to? Huling bayan. Oo, huling bayan ng Marilao, Muson. Kasi ang next dito is San Jose del Monte na. Napakahaba ng tali. Hindi pansinin. Nakaka-aksidente yun. Paglagpas natin ang arko dyan is San Jose del Monte na, SJDM na. Nakalagay naman, di ba? Welcome San Jose del Monte. Yung sapat yun. Paling yung ano, nasa gilid yung seal, hindi ginitna. So hindi ko alam kung saan tayo pupunta. So most probably is, tingnan na natin kay Chang. So isa nga sa palatandaan na malapit ka na sa crossing ng Muson is itong napakahabang traffic. Traffic talaga dito kasi ano to eh, crossing to. Nagagalit si kuya oh. Nagagalit kasi narangan nga naman yung kanto na palabas. Pero tama naman, may point naman si kuya nakaubad. Kasi kanto nga naman yung bakit kailangan mong harangan. Alam mo naman traffic, diba? Di sana yung ibang motorista nakaabante, diba? Ang ano lang, tamang riding and proper etiquette lang. Simpleng batas ng kalsada. Common sense na lang yun. So wala, nasa Pilipinas tayo, kaya ganun. Normal naman siya na hinaharangan yung mga crossing dito. Singit-singit lang. Diba? Yan, mga nagiging unang sanhi ng traffic. Yung mga jeep na nagbababat nagsasakay, pati yung aircon na jeep na nagbababat nagsasakay. Diba? Yung diba? Parada nyo lang. Hindi naman ako against sa paghahanap buhay nyo. Diba? Tamang ano lang ba? Tamang posisyon lang ng sasakyan. Alam ko hanap buhay nyo yung magsakay at magbaba. Pero sana ilagay naman sa tama. Alam ko masigip yung kalsada, pero makakadaan naman pagka ginilid yun ng ayos, diba? Yun lang naman yun. Yung crossing pala doon, pagka kumaan ng katagos ka ng Grotto, pupuntang Grotto, dire-diretso mo siya, lalabas ka ng Quirino, Tungkong Mangga pala rather. Tapos pagdating mo ng Tungkong Quirino highway na yun, tatagos na siya ng Novaliches. Ito, papunta ng San Jose del Monte pa rin syempre, tapos papunta ng Garay.
tong kalsada na to. Pero maraming daan dito. Ang daming lusot to. Nakarating din tayo sa St. Joseph the Worker Church. Yan, diba? Ayan, pagka kumanang ka rin dito, meron din siyang panobaliches patungko. So dito tayo sa entrance. Medyo alanganin ng entrance, kaya drive slowly tayo mga chong mga chang. Maraming salamat ho. Ayan, nakarating na tayo sa venue ng binyag. So sabi nga nila, pagka unang punta mo sa simbahan, pagpasok mo kumatok ka, tapos pwede ka mag-wish. So wala namang masama. Hanggang ngayon simula ako pagkabata ako, hanggang ngayon pinaniniwalaan ko yung ganun nakagawian, di ba? So maya na lang mga chong mga chang, para attend mo tayo binyag. Ngayon nga mga chong mga chang, tapos na tayo. Tapos na yung binyag dito sa simbahan. Diretso na tayo ng diretso na tayo ng reception. Oo ba? So diretso na tayo dun sa kainan. Diretso na tayo sa kainan. So nandito pa rin tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Parang pangalawang beses ko pala napunta dito. Ang unang punta ko dito ay yung duty ako na nangailangan yung kabilang sektor na assist dahil naapektuhan sila ng bagyo. So ayun, isa ako sa maswerteng napili para tumulong sa ating mga kaibigan na nasalanta ng bagyo. At the same time para makatulong doon sa kabilang sektor ng aming kumpanya. Sarap yung mga ganun, yung alam mo yun, pagdating ng magyohan at sako na, syempre sino ba naman ang gusto ng nabaha o nasalanta, diba? Pero ang sarap tumulong kahit alam mo yun, yung hindi ka naapektuhan, tapos may kakayanan ka namang tumulong. Sarap sa pakiramdam nun, diba? Sabi ko nga, mas masarap na yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Kasi once na tinutulungan ka, ibig sabihin ikaw yung nangangailangan ng tulong, diba? Ito pala, Shekinah Events Place. Dito pala dapat tayo. Hindi ko napansin kasi may truck na nakaharang sa bungad. Ayan. So hanap lang tayo ng maluwag ang kanilang parking, ha. So ayun, ang galing no? Kung may ganyang kang bahay, pwede mong gawing events place na. Uy, tayo pa park. Ayan mga chong mga chang, mamaya na uli kami makikikain muna ni Chang. Ayan, Swiss Daphne, hindi ako nagkakamali. Ayan, and welcome to the Christian world. Ayan, tayo ay natapos na ang ating pangalawang misyon ngayong araw. At ngayon, doon na tayo sa pangatlo and final mission for today. Bago nating ma-call it a day, yan, try natin pumunta doon sa seminar or what, nung Move It. And meron doon strips, kaya medyo malubak. Pupunta tayo doon sa natin, yun nga, subukan natin mag-move it since meron silang malapit sa atin. Grab natin opportunity na nandoon sila.
'Di ba? Sayang naman kasi talaga, 'di ba? Kaysa pupunta ka pa ng malayo. So try lang natin kung papayagan tayo kahit wala pa tayong NBI clearance at reference number lang ang nakuha natin. Since mahirap naman talaga mag-apply ng NBI clearance kasi may verification yan kung ikaw ay lehitimong mabait. Hindi naman, kung ikaw ay walang record or tinatakbuhang mga kaso. So ayun. So ayun nga, na-check ko na sa phone. So malapit na tayo sa may Sunflower Rossville. Pero tingin ko ito yung tutumbukin na korte. Pero tignan na lang natin. Ang sabi sa akin, mahigpit daw sila pagdating sa Tambucho. Pero let's see. Uy, medyo madami nga talaga, oh. Tara, tignan muna natin. So ayan mga tiyang, yung ating pangatlong mission ay failed. Bakit? Kasi itong Aerox nga natin is second hand nabili. So pinatransfer ko to sa pangalan ko, aprobado na. Sa pangalan ko na siya. Kaso hinahanap sa akin yung repo sale na nabili ko siya as repossess. Ang tanong doon, bakit mo pa hanapin yung repo sale? Meron ka ng original na ORCR na sa akin nakapangalan yung CR, kaso yung OR is hindi sa akin nakapangalan. Magkakaroon doon discrepancy. Kaso yung HPG tsaka LTO, ang nire-record na HPG bago mo ipalipat sa pangalan mo is kailangan yung previous na ORCR is updated yung registration para bigyan kanila ng HPG clearance. Tingin mo ng HPG, bibigyan kanila ng clearance. Ngayon pagka babalik mo sa LTO, hintayin ka ng ilang araw, makukuha mo na yung CR na sa'yo nakapangalan. Pero yung OR, mapapalitan lang yung pangalan nun once na nakapag-renew ka sa susunod pang taon. So makatuwid, mas ino-honor nila yung OR kesa doon sa CR ng Move It, which is kapagtaka lang, di ba? Sa yung nakapangalan yung CR, yung OR supporting document lang naman ni CR yon para katunayan na nakarehistro yung motor, di ba? Inihingan niya ako ng ID nung unang may-ari, wala na ako nun kasi nga sa akin naman na nakapangalan to, di ba? Tsaka repo sale, gagawin ko doon sa repo sale, yung repo sale na yun is wala na, tapo ko na kasi sa akin na nga nakapangalan tong motor. So nakiusap ako sa Move It na baka pwedeng kunin ko muna yung course, tapos wag nila i-activate yung account ko, then pag kumpleto na yung requirements ko, tsaka nila i-activate to follow yung yung tawag dito, to follow yung mga documents. Sa akin naman kasi hindi ko naman siya gagawin mainly na, di ba, trabaho naman ako. So naisip ko lang nga na pagka may free time is mag-apply o magbumiyahe ng nakamotor. Tsaka gaya ko, natamad maglakad ng papel, kahit pa paano naman tinatsagaan natin yung requirements, diba? At mag-comply sa kagustuhan nila. Hindi siya ganun hindi siya ganun kahalaga para ipilit ko pa na mag-apply sa kanilang MC Taxi app, diba? So ayun lang. Well, okay na rin. At least dagdag impormasyon din to sa mga mag-a-apply ng Move It, diba? Kung hindi sa inyo nakapangalan yung motor at gusto nyo pangalan sa inyo pero gusto nyo mag-Move It, huwag nyo na muna ipalipat sa pangalan nyo,
applyan nyo muna yung mga gusto nyo applyan gamit yung motor nyo bago nyo ipalipat sa pangalan nyo, kasi useless pala nasa pangalan mo yung motor, hindi ka rin mag-a-apply, diba? Ako kaya lang naman talaga ako nagpa-clearance sa HPG is para sa akin na rin, protection ko na rin. In case na may checkpoint, hindi ka na question na kanina nakapangalan yung motor, hingan ka pa ng kung ano ng papel. Tsaka gano'n naman talaga dapat, diba? Yung certificate of ownership dapat naman talaga nasa iyo, since ikaw na yung bagong may-ari. Tsaka ang notaryo, iba nagpapanotaryo tapos yun lang ang dala, nag-expire po yung mga kapatid. Kaya ayun, kaya tayo uuwi na, pero nag-iisip pa ng pwedeng puntahan at galaan. Kaso nakakatamad. Wala kasi sa isip ko yung bumiyahe ngayon. Ang nasa isip ko lang is talaga kunin yung plaka at umattend sa binyag. Wala naman sa plano ko tong move it. Nasakto lang kayo na umaga, nagbabasa ako ng mga text messages kasi di naman ako pala open ang phone. Ayun, nakita ko nga yun na may text si move it. Pero sabi nila this September 21 28 ay meron daw uli sa San Jose del Monte. Pero let's see, baka daling ko na lang yung motor ng kapatid ko at kumuha ko ng authorization sa kanya. Yung gagamitin kong motor para sa training nila. Ayun lang mga chong, mga chang. Itong third mission natin was a failed tayo, pero okay lang, naging productive pa rin tong araw na to. Hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin, diba? Ayun nga mga chong, mga chang, meron tayong side quest. Ayan, pupunta tayo ng Elias sa Marilao. Yan, kasi naalala ko meron nga pala akong kukuning speaker sa tropa natin na si Manuel. Nakita ko kasi sa marketplace na may binibenta siyang speaker na creative, which is still deal na rin. Kaya ayun, since gusto ko ng speaker dun sa PC, computer ko, magandang dagdag yun. Ang ganda, yung ganda tunog doon. Still deal na rin niya, sabi ko, di ba? Ayan, detour tayo. So nandito na ako sa Tibangan dapat lalabas na ako ng Pabukawi. Kaso ayun nga, naalala kong bigla, sabi ko ba't di ko kukunin speaker para isang lakaran na lang. Since wala naman kaming mga plano ng lakad ni Chang, sabi ko kunin namin speaker. Sa labas na rin naman kami. Nakita mo tong tulay na to? Di ba ang lalim? Alam mo ba nung bagyong Karina dito sa pwesto natin, ang tubig lagpas tao pa? Kaya nakita mo yung mga first floor na yan, yan yung mga sa gilid na yan, lubog yung bubong nila ng tubig. Ayun nagiba nga yung dike, ayun Isipin mo yun, punta ron sa gilid Lalim tubig dito nung Karina. Unang binahato ng ganong kalalim, Undoy tsaka Habagat. Kaya yung mga bahay dyan sa baba na, kita mo yun mga nakasampay mga basura doon sa ibabaw ng bakod diba? Kasi nga yung ragasan ng tubig dito malalim talaga, as in. Kaya ito, yung mga bahay dito, ito lubog first floor niyan. Gaso, aso. Nakuha na natin yung speakers, tayo iuwi na. Subaru. Yan to, totoo na. Totoong uuwi na tayo. Kasi kaya na dapat pauwi na tayo buti tiyempo. Sayang naman kasi dito na kami. Legit ba to? Legit na GP 150?
Hindi, Rosy pala. Ano ko legit na JP150. Hindi pa kasi ako nakakita na sa personal eh. Cute naman ang bubong nun. Cute ng design ng bubong niya. Parang ano, cartoon smash up. So hirap mag-drive na may ganyan. At so ayun nga mga chong, kung umabot kayo sa dulo ng ating video, maraming salamat sa suporta. Baka naman pwede nyong pusuan at comment na rin kayo dyan kung kamusta at kung ano pa ang kailangan nating i-improve sa ating video. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Ingat lagi mga chong, peace and ride safe. Faster than I thought, or a lifetime with perspective, end of an era.